Akala ng biyenan kong babae na ako ay nangalunya dahil nanganak ako ng babae. Pagkatapos, siya'y nabaliw at inatake ako habang ako'y 8 buwan buntis. Ako ang unang babae na nanganak ng isang babae sa pamilya ng aking asawa sa loob ng 100 taon. Ang aking biyenan ay nabaliw sa pagsilang ng isang babae at kumbinsido siyang ako'y nangalunya dahil hindi siya naniniwala na ang kanyang anak ay maaaring magkaroon ng anak na babae. At nang ako'y nabuntis sa pangalawang anak na babae, siya'y tuluyang nabaliw nang malaman niya ito sa isang hapunan ng pamilya. Sumigaw siya na ako'y isang nakakakilabot na taksil at hindi niya ako palalayain muli. Umiiyak ako ng labis, ngunit salamat na lang at sinuportahan ako ng aking asawa. Siya'y sobrang nagalit at nagsimulang sigawan ang kanyang ina. Sinasabing wala ito sa lugar at paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na tawagin ang kanyang anak ng kung ano-anong pangalan. Pagkatapos ay sinabi niyang aalis na kami at hanggang sa siya'y magkaroon ng tamang pag-iisip, hindi na niya kami makikita muli. Sinubukan niyang magsalita pa, ngunit pinutol niya ito at sumigaw, sa pamamagitan ng paraan, "Ina, mahal ko ang maliit na batang babae na iyon ng higit kaysa sa iyo kailanman," habang inilalabas kami ng pinto. Umiiyak ako ng labis at bumigay at sinabi ko sa aking asawa ang lahat ng mga komentaryo na ginawa ng kanyang ina at pamilya tungkol sa bata, sinasabing hindi ito kanya kapag hindi siya naroroon. Habang nagmamaneho kami ng 2 oras pa uwi, hindi kami nakipag-ugnayan sa kanya ng ilang buwan at ang lahat ay tila maayos. Nang malapit na akong manganak, nagpasya kaming maging mas mabuting tao at lumapit sa kanya, nag-aalok sa kanya ng pagkakataon na itama ang mga bagay. Siya'y nagreklamo na nami-miss niya ang kanyang anak at apo. Sumang-ayon kami na magkita para sa hapunan sa kanilang bahay pagkatapos ng ilang linggo para magkaroon ng tamang pag-uusap at humingi ng tawad mula sa kanya. Dumating kami, hinain ang hapunan at sinubukan naming makipag-usap ng kaunti ng sinabi ng aking asawa. "Oo, ina, lahat ng ito ay maganda, ngunit kailangan nating pag-usapan ang nangyari at ang mga bagay na sinabi mo noong huling nandito kami. Alam ko at alam mo na may utang kang paghingi ng tawad sa aking asawa." Tumingin ang biyenan ko sa aking asawa at sinabi, "Oh, mayroon ka bang test ng pagiging ama? Hindi ako hihingi ng tawad hanggat hindi mo pinapatunayan na ako'y mali at pareho nating alam na tama ako. Hindi ka maaaring maging ama at ang katotohanang mayroon ka ng 2 babae ay kalokohan. Ano bang problema sa iyo?" Nagsimula akong umiyak at tumayo para kunin ang aking mga gamit at pumunta sa kotse. Sinabi ng biyenan ko, "Oh, hindi mo gagawin." Tumayo siya, nilibot ang mesa at hinablot ang aking damit, nagsimulang sumigaw sa akin. "Paano mo nagawang tumakas mula noon? Isa kang taksil at kailangan mong harapin ang problemang ito." Sumigaw ang aking asawa na alisin niya ang kanyang mga kamay sa akin at nagsimulang lumapit sa amin. Nagdesisyon siyang hindi ako maaaring umalis anuman ang mangyari kasama ang kanyang anak. Sinampal niya ako sa mukha. Pumagit na ang aking asawa at nagsimulang sumigaw sa kanyang ina. Galit na galit siya at umiiyak ako ng labis. Hinawakan niya ang aking kamay at kami papunta na sa pinto. Kinuha ng aking biyenan ang isang snow globe mula sa isang estante at itinapon ito direkta sa akin. Tumama ito sa likod ng aking ulo at ako'y bumagsak ng nakaluhod sa sakit. Bago pa mapagtanto ng aking asawa kung ano ang nangyari, nagsimula siyang kumuha ng anumang bagay na maaari niyang itapon sa akin. Ako'y nasa lupa, hawak ang aking ulo ng isang kamay at ang aking tiyan ng kabila. Sumisigaw ang aking asawa na tumigil siya at sinubukan niyang lumapit para sipain ako. Sa kabutihang palad, siya'y matanda at may mahinang kalusugan, kaya mabilis siyang naubusan ng lakas. Bilang huling paraan, tinulak ng aking asawa ang kanyang ina, na bumagsak sa isang estante malapit sa pintuan. Dinala ako ng aking asawa sa ospital at nagkaroon ako ng 6 na tahi sa aking ulo. Ako'y minomonitor sa ospital sa loob ng 4 na araw. Ang sanggol ay nasa mabuting kalagayan at ang ospital ay nag-demand na mag-file kami ng police report. Nalaman namin na nang tinulak ng aking asawa ang kanyang ina sa estante, nabali ang 2 daliri niya at sinabi niyang ang labis na puwersa ay malubhang nasaktan ang kanyang leeg. Dumating ang mga pulis at kinuha ang aming salaysay, inihambing ito sa aming report na ginawa sa ospital. Sinabi nila na ang aking biyenan ay gustong magsampa ng reklamo laban sa aking asawa para sa assault, habang kami naman ay nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Pagkatapos ay inaresto ang aking asawa, ngunit mabilis na pinalaya matapos na ang aking biyenan na lalaki ay napilitang magsabi ng katotohanan. Ang aking biyenan na babae ay naaresto. Ang aking biyenan na lalaki ay ngayon ay nagmamakaawa na i-drop namin ang mga reklamo, sinasabing walang nasaktan at kami ay nagiging malupit sa pagbilanggo ng isang matandang babae. Kami ay kasalukuyang nasa bahay, naghihintay sa pagdating ng pangalawang sanggol. Ako ay nasa mahigpit na bed rest at ang aking asawa ay nag-leave ng 1 linggo mula sa trabaho upang alagaan ako at ang aming unang anak na babae. Hiniling ko sa aking asawa na kapag dumating ang pangalawang sanggol, magpa-paternity test kami para sa parehong mga anak na babae at ipadala ito sa kanyang ina sa bilangguan bilang isang malaking putang ina mo.
Sa tingin niya ay nakakatawa ang ideya, at sa tingin niya rin ay dapat kaming gumawa ng mga kopya at ipadala ang mga ito sa lahat ng mga kamag-anak na sumuporta sa kabaliwan ng kanyang ina, kasama ang isang sulat na nagsasabing paalam at na hindi na nila kami makikita muli ni siya, ni ang aming mga anak na babae, at na umaasa siya na masaya sila sa pagkakalam na sinira nila ang anumang pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa kanya o sa aming mga anak. Update. Sa mga sumunod na araw, ang aking asawa ay lalong nalungkot. Sinimulan niyang subukang kumbinsihin ako na i-minimize ang mga aksyon ng kanyang ina at isisi ang kanyang ugali sa katandaan. Sinabi ko na siya ay sasailalim sa mga kumpletong pagsusuri ng kalusugan ng pag-iisip kapag kami ay pumunta sa korte at nabagaman siya ay matanda na, wala siyang karapatang saktan ako at akusahan ako ng mga kahilahilakbot na bagay gamit ang kanyang edad bilang dahilan. Lumipas ang ilang araw at papalapit na ang araw ng aking induksyon dahil hindi lumalabas ang sanggol. Nalaman ko na ang aking asawa ay nakikipag-usap sa kanyang ama at ina sa likod ko. Nagkaroon kami ng malaking away at sinabi niya sa akin na gusto pa rin niyang makilala ng kanyang ina ang kanyang apo at na maaari naming isantabi ito hanggang sa dumating ang sanggol. Pagkatapos, kapag nakilala na niya ito, maaari naming ipagpatuloy ang mga isyu sa legal. Ako ay umiiyak ng mga oras na iyon dahil akala ko na siya ay sumusuporta sa akin sa bagay na ito. Ngunit sa katotohanan siya ay sumuko sa loob ng 4 na araw sa kanyang ina. Ipinaalala ko sa kanya na kami ay nag-file ng isang restraining order at isang no-contact order. At ngayon siya ay nilabag ito sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang kanyang tugon ay, well, ang no-contact order ay inisyu sa iyo, hindi sa akin. Ang restraining order ay hindi pa naaprubahan, kaya maaaring pumunta ang aking ina upang makilala ang sanggol bago ito maaprubahan nang hindi lumalabag sa anumang mga patakaran. Ang tanging nagawa ko ay umiling at umiyak. Nagdesisyon akong magpakatatag at sinabi kong talagang hindi, at hindi ko maaaring paniwalaan na payagan niyang ang kanyang ina ay nasa paligid ko o ng sanggol pagkatapos na maaaring nasaktan ang isa sa amin. Sinabi niya na ako'y nag-exaggerate dahil ang sanggol ay hindi nasaktan at hindi naman talaga sinusubukan niyang saktan ang sanggol, kundi ako lang. Tinamaan niya ang aking buntis na tiyan pagkatapos na ihagi sa akin ang bola ng niebe sa ulo. Nagkaroon kami ng malaking away tungkol sa aking hindi pagpapatawad sa kanya, paghawak ng sama ng loob at pagiging hindi makatwiran, at sa huli siya ay umalis lang. Pumunta siya sa bahay ng kanyang ina na ilang oras ang layo. Pagkatapos ay tinawagan niya ako habang umiiyak at sinabi na kung makita ko ang kanyang ina sa oras na iyon, maiintindihan ko. Aparentemente, nang itulak niya siya habang sinasaktan ako, talagang nabali ang dalawa niyang daliri at natapilok ang kanyang liig sa pagkapalo sa estante. Nasa sofa siya sa sala ng kanilang bahay, hindi makalakad at nasa malubhang depresyon. Ayon sa kanya, dapat akong makaramdam ng kakilakilabot at ang pinakamababa kong magagawa ay payagan siyang makilala ang kanyang bagong apo at pagkatapos ay magdesisyon kung ano ang gagawin pagkatapos noon. Ako ay labis na galit sa oras na ito dahil hindi lamang siya nagtago sa bahay ng kanyang ina. Iniwan niya ako mag-isa, kasama ang aming 2 taong gulang na anak na babae, habang ako ay dapat na nasa bed rest dahil ang aking sanggol ay malapit na. Hindi siya umuwi sa loob ng 4 na araw hanggang sa kailangan kong mag-check-in sa ospital para sa aking nakatakdang induksyon. Ang aking kapatid na babae ay dumating upang alagaan ang aking anak na babae at dinala ako ng aking asawa sa ospital para sa induksyon. Siya ay umupo sa silid na may kanyang tablet sa halos buong oras dahil ako, aaminin ko, ay medyo malamig at masungit sa kanya, hindi pa rin siya pinapansin ng labis. Sa kalagitnaan ng panganganak, nagtanong ang aking asawa, kailan tayo makakagawa ng paternity test? Huminto ako sa gitna ng pagtulak, tinitigan ang aking asawa at sumigaw. Ano ba yan? Ang nurse ay tahimik, nagmamasid ng palitan ng tingin sa akin at sa aking asawa. Pagkatapos ay tumingin ang doktor sa aking asawa at sinabi, Ginoo, nandito kami para maghatid at mag-alaga ng mga sanggol. Kung mayroon kang iba pang personal na mga issue sa relasyon, kailangan mo itong ayusin pagkatapos. Kami ay nakatuon sa sanggol at sa ina. Ito ay hindi ang lugar para magtanong ng ganyang mga katanungan. Kaagad akong nagsimulang umiyak ng hysterical at nagbulong ng mga bagay tulad ng, hindi ganon, siya ang ama. Ang kanyang ina ay baliw at labis akong namutla sa ideya na ang mga nurse at doktor na ito ay ngayon iniisip na may posibilidad na ang sanggol ay hindi sa aking asawa at walang paraan upang maipaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Agad akong nakaramdam ng hinuhusgahan ng nurse at hindi ko maiwasang maramdaman na ninakawan ako ng isang magandang sandali. Pagkatapos ng paglabas ng sanggol, hinawakan ko lang siya at siya ay maganda at perpekto. Ngunit ako ay sobrang balisa na hindi ko kayang tingnan ang aking asawa. Kinamumuhian kong aminin ito, ngunit hindi ko siya hinayaan na hawakan ang bata. Umalis siya at nang bumalik siya 1 oras pagkatapos, sinabi niya na gusto ng kanyang ina ng mga larawan ng sanggol at inilabas niya ang kanyang telepono at tinanggal ko ito mula sa kanyang kamay. Nagalit siya at umalis, kinailangan ng aking kapatid na babae na pumunta upang sunduin kami mula sa ospital at dalhin kami pauwi 2 araw pagkatapos. Sa aking estado,
Kailangan mong dalhin ang sanggol pabalik 2 araw pagkatapos ng pag-uwi upang gawin ang mga pagsusuri at check-up upang matiyak na ang sanggol ay nagpapanatili ng timbang at walang mga malinaw na palatandaan ng pagpapabaya. Kaya dinala namin siya para sa check-up at pagkatapos ay pumunta kami sa isang klinika para sa paternity test sa parehong araw. Ang mga susunod na araw sa bahay ay kahilahilakbot. Hindi ko kayang tingnan siya at iniiwasan niya na maging malapit sa akin o sa sanggol ng ilang araw. Halos hindi niya tinitingnan ang aming nakatatandang anak na babae at praktikal na ini-ignore siya. Nagkaroon kami ng away dahil sinusubukan kong pakainin ang sanggol at ang aming nakatatandang anak na babae ay umiiyak dahil hindi gumagana ang Netflix. Nagsimula akong umiyak dahil sobrang overwhelmed ako at tinitingnan lang niya ang aming anak na babae at sinabing, hindi binayaran ni mommy ang Netflix bill dahil galit siya kay grandma. Sumigaw ako sa kanya na huwag magsabi ng kalokohan sa isang bata. Sinabi niya na akala niya lang na hindi ko ito binayaran dahil ginagamit ng kanyang ina ang aming account sa bahay nila na nalimutan ko lang na walang kinalaman dito. Gumawa siya ng ilang mga komento sa aming anak na babae sa mga susunod na araw tulad ng pupunta si daddy upang makita si grandma. Hindi ka maaaring sumama dahil galit si mommy kay grandma. Pagkatapos ay iiwan niya ako kasama ang isang umiiyak na 2 taong gulang na anak na babae at isang bagong panganak. Hindi ako magsisinungaling, alam ko na ako ay nakikitungo sa mga baliw na hormone at ito ay isang kakilakilabot na patch, ngunit seryosong naisip kong sabihin sa kanya na gusto kong mag-divorce sa oras na iyon. Nakuha namin ang mga resulta ng paternity test 3 araw pagkatapos at siya ang ama. Siya'y umiyak at sinabi sa akin na hindi niya kailanman pinagdudahan at alam niyang siya ang ama. Sinabi ko sa kanya na gagawin namin ang pangalawang test sa aming nakatatandang anak na babae at ako'y magsisimula ng mag-impake ng aming mga bagay at lilipat sa bahay ng aking kapatid na babae. Siya'y umiyak at sinabi na hindi niya kailangan ng isa para sa aming nakatatandang anak na babae. Pinilit kong gawin namin ito dahil gusto kong magkaroon ng patunay para sa korte kapag ang kaso ko ay narinig. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kailanman niloko ang sinuman sa aking buhay, kasama na siya, at kung gaano kahirap sa akin na sinabi niya iyon sa silid ng ospital at ang mga nurse at doktor ay nag-isip na pinagdududahan niya ang aming anak na babae kahit ano paman. Sinubukan niyang humingi ng tawad at yakapin ako, ngunit tinulak ko siya at sinabi ko na dapat siyang umalis habang ako'y nag-iimpake ng ilang mga bagay ang aking nakatatandang anak na babae, ang aking sanggol at ako ngayon ay nasa bahay ng aking kapatid na babae. Sinabi niya sa akin na tumatanggi siyang gawin ang pangalawang paternity test para sa aming nakatatandang anak na babae at na ipagsusulat niya ang kanyang ina ng isang mahabang sulat ng paghingi ng tawad sa akin. Gusto niyang umuwi ako, ngunit hindi ko kayang tingnan siya ng pareho. Pakiramdam ko na ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya ay nawala at ako'y sobrang galit sa kanya. Sinusubukan ko lang alagaan ang aming mga anak, ngunit hindi siya tumitigil sa pagtawag sa akin. Sinabi ko sa kanya na maaari niyang makita ang mga anak sa anumang oras na gusto niya, ngunit hindi niya sila pwedeng dalhin malapit sa kanyang ina at hindi siya pinapayagang lumapit sa kanila sa lahat. Update 2, ang aking dating asawa at ako ay opisyal na diborsyado na ng 22 buwan. Sa buong oras na ito, ang aking biyenan ay nagpo-post sa Facebook tungkol sa kung gaano siya kasaya na ang kanyang anak ay malaya mula sa isang toxic na kasal at tungkol sa kung gaano siya kalungkot dahil inaagaw ko ang kanyang mga apo sa kanya. Ang aking asawa ay kasama ang kanyang bagong kasintahan sa loob ng 6 na buwan at nakikita lang niya ang aming mga anak isang beses sa isang linggo o mga ganoon matapos ang diborsyo. Ako ay naging malapit sa isang matagal ng kaibigan mula sa kolehiyo. Sinabi niya sa akin na palagi siyang may nararamdaman para sa akin, ngunit palagi kaming nasa relasyon sa ibang tao, kaya hindi maganda ang tingin. Mabilis na nagpatuloy, kami ay nagde-date na ng 16 na buwan, engaged na ng 4 na buwan. Siya'y nag-propose sa aming unang anibersaryo. Kilala niya ang aking mga anak mula pa sa kanilang kapanganakan. Matagal na mula noong ako'y naging ganito kasaya, ako'y buntis ng 16 na linggo at natuklasan namin na magkakaroon kami ng isang lalaki. Hindi ko pa sinabi sa aking dating asawa at inaasahan ko lang na malalaman niya kapag ako'y kita ng buntis. Magsisimula kaming sabihin sa mga bata sa mga susunod na linggo. Alam ko na kailangan kong harapin ang sitwasyon sa aking dating asawa. Alam ko na magtatanong siya kung alam namin ang kasarian at sasabihin ko na oo, ito ay lalaki. Ito ay para tanggalin ang sugat. Kung kailangan mo ng oras upang maproseso, naiintindihan ko, siya'y nagulat at sinabi niya ito ng walang emosyon at pagkatapos ay pumasok siya kasama ang aming mga anak at isinara ang pinto. Pakiramdam ko'y nanonood ako ng isang masamang pelikula kung saan may isang lalaki na naglalaro ng bahay kasama ang aking pamilya at ako'y isang ganap na tagalabas. Ang aking kasintahan ay pinag-uusapan ang tungkol sa kasal at mga anak at hindi pa ako handang isipin iyon kasama siya. Nagsisimula akong maramdaman na gusto kong ibalik ang aking dating buhay. Ako'y sobrang lasing kagabi at tinawagan ko ang aking dating asawa.
Sinabi ko sa kanya na talagang miss ko siya at gusto ko ng isa pang pagkakataon. Ang narinig ko lang mula sa kanya ay tawa bilang tugon. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono.